Abay, mukhang mainit ang ulo ng mga taga Moro Islamic Liberation Front dahil sa pagpapalit ng kanilang leader sa BARM. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let, ano ang latest sa palasyo? Lakay pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng mga bagong talagang members of parliament sa Bangsamoro Transition Authority. Unang pinalawig ng Pangulo ang appointment ng halos 50 miyembro ng BTA habang 30 naman ang mga ipinalagang bagong miyembro. Kasunod ito ng pagpapalit ng Chief Minister ng BARM sa katauhan ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakua. Sa inilabas na listahan ng Presidential Communications Office, kasama sa muling itinalagang mga miyembro ng BTA, si Mohaguer Iqbal. Ang BTA ang nagsisilbing pansamantalang lehislatura ng BARM. Kasabay ng okasyon, ay pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang iftar o ang selebrasyon bilang pakikiisa sa Bangsamoro community kaugnay ng kanilang holy month of Ramadan. Lakay? Anong oras ang panunumpa sa Malacanang ba ito o sa Mindanao, Let? Sa Malacanang, Lakay, sa Malacanang. pero hapon pa ito. Ayan, paano nang gagawin ka na former Chief Minister Ibrahim ng MILF? Naku, wala bang ibibigay na posisyon sa kanila? Baka mag-underground na naman ang ating mga kapatid sa Moro Islamic Liberation Front. Wala pang nababanggit, Lakay, pero alam mo, naniniwala sila na si Ibrahim kasi ay isa sa proponents ng peace process. So naniniwala sila na walang anumang dahilan para magkaroon ng gulo kaugnay nga ng transfer of power sa BARM. Ayan, sana nga maayos yan, mabalanse, ha? Sa bagay kasi binigyan na rin ng pagkakataon ng mga taga MILF. Ayan, sina Chief Minister Ibrahim, abay hindi naman yata maganda ang kanilang pamalakad kaya tuloy nagpalit ng leadership. Anyway, so ano pa yung schedule ng Paulo Marcos ngayong araw ng Lunes sa Miss Let? Bukod sa oath-taking ng mga bagong offices ng Bangsamoro, BARM. Oo, so far, Lakay, ayun pa lamang. Wala pang abiso para ngayong umaga kung anong schedule ni Presidente. So, aabangan natin yan maya-maya. Inalis na ba si Manang Aimee bilang isa sa mga kandidato ng alyansa, Miss Let? Ba't hindi binanggit ng Presidente ang pangalan ng Manang Aimee nung rally sa Laguna nung Sabado? Wala pang sagot ang Malacanang dyan, Lakay, na itanong na. So, aabangan natin ang magiging tugon nila. Pero hindi, yun nga yung napansin, hindi nabanggit si Senator Aimee dun sa nakaraang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mukhang may taga-palasyo yata kasi na ayaw kay Manang Aimee, ha? Ayan. Kaya lang sabi ng ating bubit, sabi daw, she will not win. Kaya lang kung ang Marcos ay hindi manalo sa pagkandidato sa pagkasenadora, Apo Lucas, ito black eye din sa administrasyon, di ba? Ayan. Anyway, abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Yes, black eye. Siguro naman sa mga kalibre naman ni Senator Aimee, kaya nung iba naman dyan dapat ito'y manatili sa Senado. Ayan, okay. Abangan natin, Miss Let. Yan, Lakay, ang latest sa Malacanang. Good morning, balik sa'yo. Maraming salamat, Let Narciso.